Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina, very informative ang naging episode ngayon sa The Age is Right dahil sa isang professor na kung saan itinuro lang naman niya ang ilan sa mga simpleng word pero madalas na nagkakamali ang karamihan. And I'm sure, relate ang lahat at nakakuha po ng kaalaman ang mga viewers kanina. Salamat Sir Alvin sa napaka-informative na lesson for today's episode ng Itbulaga. Samantalang during Sugod Bahay mga kapatid, mga kadabarkads, nagkaroon po ng announcement si Bossing Vic Soto. So dahil nga po sa tumataas na heat index ngayon mga kadabarkads dahil summer na, ibabalik po nila ang Sugod Mall mga kapatid. At ang una po nilang mall na susugurin ay walang iba kundi po ang Robinsons Malabon. Bukas yan, April 15, 2026. Wednesday na kung saan ay live na live po ang programang Itbulaga. Dahil syempre iniisip po ng Itbulaga mga kadabarkads ang ikakabuti, ang kapakanan po ng marami na sobrang nabababad po sa init ng araw. Kaya naman nagdesisyon sila na sa mall muli nila dalhin ang Sugod Bahay mga kapatid or Sugod Mall mga kapatid. Kahit pa paano kasi sa mall, malamig mga kadabarkads kumpara sa mga barangay na kung saan talaga naman pong sobrang init, meron pa nga pong heat stroke. Actually mga kadabarkads, ginawa na rin po ito ng Itbulaga nung nakaraang taon dahil nga po sa tumataas na heat index na pumapalo po ng 40 degrees. Kaya naman kita-kit sa Robinsons Malabon, April 15, 2026, bukas po yan. Samantalang congratulations naman kay Jerome Cyrus Ibardome dahil ngayon ay naka 45,000 followers na siya. And speaking of Jerome Ibardome mga kadabarkads, inanunsyo na niya ang kanyang upcoming concert by May 1. Sabi niya, gusto niyo ba ng performance na up close, personal at exclusive yung straight up kantahan talaga. Take Me Home Country Road, going back to where it all started. Magkita-kita tayo sa May 1, 2026 mula 5pm hanggang 8pm sa Copyright de Gala Street, Candelaria, Quezon Province. So limited seats only, reserve your tickets now, 24 BVIP and 36 VIP seats only. For booking, please contact, ayan po mga kadabarkads, yung number or kay Ma'am Christina Ignacio. And speaking of Jerome Ibardome mga kadabarkads, meron tayong good news para po sa mga supporters po ng Clones. Dahil by April 19, 2026, 6pm, makakasama po ni Ruel Carino si Jerome Ibardome together with Baron Carl Serrano, Nas Poblete and Franz Joseph Pincoy. Diyan po yan sa The Pavilion KDR Adventure Camp or Rani, Bataan. Save the date, April 19, 2026, 6pm. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang update dito kay Wally Viola. So napag-alaman natin mga kadabarkads na nilagyan po yung uncle nitong si Wally Viola ng tornilyo. Grabing sakit nun mga kadabarkads. Para lang po maging normal ang kanyang lakad, kinakailangan niya daw pong magpahinga ng 3 buwan. Ayon nga dito, uncle ni Wally nilagyan ng tornilyo. Hindi pa pala nakaka-recover sa aksidente sa motor si Wally Viola sa Bicol. Sinabi ng manager ni Wally Viola na itong si Joel Roslin na nilagyan ng tornilyo daw ang bukong-bukong o uncle ng komedyante at Itbulaga host. Kasalukuyan pa raw itong nasa isang hospital sa Quezon City at ang advice raw ng doktor, mga 3 buwan pa bago maging normal ang lakad ni Wally. Sumemplang siya sa Rolando Andaya Highway sa Barangay Cruz Lupi. Ang duda ng mga taga roon ay naglubak ito kaya tumilapon. Agad naman daw itong nakita ng ibang mga motor at na nakahandusay sa tabi ng highway at hindi
kilos. So, grabe yung tornilyo mga kadaver cards, no? Para siguro magdikit yung bukong-bukong mga kadaver cards, nilagyan ng tornilyo at possible na maghilyan within 3 months. So, lesson learned na lang din kay Wally Bayola mga kadaver cards na sana iwasan niya na po yung pagmumotor niya kasi parang pangalawang beses niya na pong naaksidente. Kaya sana mag-ingat na po siyang maigi mga kadaver cards since operado na po ang kanyang paa. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa issue po ni Anjo Eliana kasi nagsalita na po yung kanyang anak na si Jaime Eliana. Wala daw po siyang bad blood sa Eat Bulaga host. Sabi nga dito, Jaime Eliana idiniin na labas siya sa issue ng amang si Anjo Eliana sa Eat Bulaga host. Sabi niya, they're basically family to one another. So I hope they will be able to fix that. Nagkaroon ng issue noong Pebrero 2025 na di umano maghahing demanda laban kay Angelia ng mga husang Itbulaga dahil sa kanya mga controversial na revelasyon sa social media. Ito ang isa sa mga itinanong sa anak niya na si Jaime Eliana na kausap ng media si Jaime noong Huwebes, April 9, 2026 matapos ang special screening ng Viva One original series na may husband is a mafia boss sa Robinson's Galleria Cinema 3. Though hindi naman, I'm sure all parties don't want it to get to that point. Ang reaksyon ni Jaime, hindi niya itinatanggi na nansaktan siya sa mga nangyari dahil matagal na panahong naging bahagi ng Itbulaga ang kanyang ama. It hurts me syempre. It's bad to see that they're not in the best terms. But I hope one day they will be able to set it aside because of course they've been together for 30 years. They're basically family to one another, so I hope they will be able to fix that. But personally, me, I'm not affected at all. Sa tanong kung napag-uusapan nila ni Anjo ang issue, sabi ni Jaime, it gets brought up sometimes but now it's dwindled down. Tahimik na, wala nang masyadong nangaaway, so I hope in the future instead na tahimik lang, mabuti na. And also mga kadaver cards, open to guest daw si Jaime Eliana in Itbulaga. Sabi nga dito, sinabi ni Jaime na maganda ang relasyon niya sa Itbulaga host na itinuring niyang mga tito at tita dahil madalas na isinasama siya noon ni Anjo sa studio. At kung sakaling imbitahan si Jaime sa naturang programa para ipromote ang My Husband is a Mafia Boss, tiniyak niya na darating siya. Kung iimbitahan nila ako, sure why not, pero wala naman akong issue sa mga nasa Itbulaga. To me, they're my titos and titas. Kapag nakita ko sila in public, syempre happy faces. Kamustahan nung bata ako, lagi ako nasa Itbulaga, sa likod, backstage. So yung mga sinasabi ng mga tao na may problema kami, wala. I'm very good with all of them. Actually nga, nung nasa Itbulaga ako, si Tita Pauline yung nag-aalaga sa akin. I was 4, 5, 6, 7 years old. So to me, those are my titos and titas growing up. I really love them and I hope no bad things to say about them. So yan po yung revelasyon ng anak po ni Angelia ng mga Kadaver Cards at inamin niya na okay ang relasyon niya sa mga Itbulaga host.